Dito muna tayo sa loob ng marangyang dining room ng palasyo kung saan ang isang piging ay formal na inihanda para sa ating bida matapos ang kanyang dambuhalang tagumpay sa kompetisyon. Humarap si Count Winslow kay Eugene nang may malapad ng ngiti at nag-alay ng isang toast, maligayang pagbati, Sir Eugene. Lahat sa Blue Team maliban sa mga mercenary ay naging hostage, at 80 ang nasugatan. Isang napakalaking tagumpay yan. Dismayado ka ba na hindi ito kasing engrande ng piging kahapon? Masyadong marami ang nasugatan para mapuno ang hall ngayong araw. Malamig at may paggalang na sumagot ang ating bida, bakit naman ako madidismaya kung nakakausap ko kayo? Lahat ng mga kabalyero ay pinupuri kayo sa pagbibigay ng mga magic crystal para sa mga nasugatan. Napakalupit na pagpapakumbaba mula sa ating bida. Humalakhak ang Count sa tindi ng sagot ni Eugene. Haha, masyado kang mapagkumbaba. Ikaw ang pinupuri ng lahat, hindi ako. Marami ang naantig dahil tinulungan mo ang mga kabalyero na natalo. Dito na pumasok ang isang napakaseryosong tanong mula sa Count na yayanig sa diskarte ng bida. Siya nga pala, paano mo nakuha ang katapatan ng mga Red Team Knight? Nabalitaan ko na nanatili silang tapat sa iyo sa kabila ng paggamit ng mga Knight ng Blue Team ng kanilang mga totoong espada. Mayroon bang sikreto kung bakit napakagaling mo sa mga tao? Sumagot si Eugene nang may katapatan, nagkataon lang na ang mga knight na kasama ko ay talagang mabubuting tao. Nagpapasalamat ako sa kanila, ngunit sa mismong sandaling yun, biglang bumulong ang makulit na si Miriam sa tainga ng ating bida. Sabi ni Miriam, sabihin mo na ginamit mo ang kasakiman nila laban sa kanila, na nangako kang ibabahagi ang 70% ng perang makukuha mo mula sa mga bihag. Sa isang pikit mata, literal na binatukan ng ating bida si Miriam habang nagpapanggap na hinahawakan o kinakamot ang kanyang sariling tainga para hindi mahalata ng Count. At para ilihis ang usapan patungo sa kanyang sining ng pakikipaglaban, binitawan ni Eugene ang huling katotohanan, nagtagumpay din ako na madali silang pabagsakin salamat sa Mother Azika. Tunay na isang kamangha-mangha na sandata ito. Literal na napatigil at nagulat ang Count sa tindi ng kumpirmasyon ng ating bida. Mukhang ang lihim ng kasakiman ng mga knight ay mananatiling sekreto sa pagitan ni Eugene at ng kanyang alaga, habang ang buong palasyo ay saksi sa pagsilang ng isang bagong alamat na may hawak ng Mother Azika. Matapos masaksihan ang galing ni Eugene, formal nang inilatag ng Count ang kasaysayan ng mga kagamitang yayanig sa buong Vlancia. Humarap si Count Winslow sa ating bida ng may napakaseryosong tono. Oo, dapat kong sabihin sa iyo ang tungkol sa Mother Azika at sa Wolf Slaughterer. Sinabi ko sa iyo na sila ay isang set, hindi ba? Ang dalawang yan ay hindi pa bumubuo sa buong set, sa totoo lang. Kailangan mo ang shield at armor para makumpleto ito. Literal na napatigil ang ating bida sa tindi ng revelasyong ito. Sabi ni Eugene sa kanyang isip habang nagniningning ang mga mata sa kuryosidad, oho, mayroon pa palang iba. Ipinagpatuloy ng Count ang pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng mga gamit. Ibinigay yun ni Duke Watler ng Vlancia sa aking ama. Isa sila sa mga pinsan ng mga Winslow. Nagtanong ang ating bida para kumpirmahin ang kanyang hinala, hindi ba si Duke Watler ang isa sa pinakamakapangyarihan at marangal na noble ng Vlancia? Dito na sumingit ang ating paboritong alaga na si Miriam. O kilala mo kung sino sila? Tanong nito nang may halong paghanga. Pero sa loob-loob ng ating bida, may ibang katotohanan. Sabi ni Eugene sa kanyang isip, hindi. Nanghuhula ka lang? Nagtatakang tanong ni Miriam. Ipinaliwanag ng ating bida ang kanyang lohika sa kanyang isip, ang isang duke ay magiging isang napakamakapangyarihang noble, anuman ang bansa, pagkatapos ng lahat. Yanig ang buong usapin ng ilahad ng Count ang kanyang mga teorya tungkol sa digmaan at alyansa. Wika ni Count Winslow, hindi ko alam kung paano nakarating ang mga gamit na yan sa pamilya Watler. Ang Vlancia ay madalas makipagdigma laban sa mga orc sa hilaga at sa mga pirata, kaya ang hula ko ay nakipag-alyansa sila sa mga dwarf at tinanggap ang set bilang regalo. Binitawan ng Count ang isang hamon na punong-puno ng pag-asa, gayunpaman, hindi ko alam kung nasaan ang iba pa. Inisip ko lang na baka ang unang may-ari ng Twin Crown pagkaraan ng 16 na taon ay makakayanang kumpletuhin ang set. Ngunit biglang nagbago ang hangin sa silid ng magtanong ang Count ng diretsahan, bukod doon, Sir Eugene, hindi mo naman gustong italaga kita, hindi ba? Napakalupit na diretsahang tanong. Buong galang na sumagot ang ating bida, paumanhin, ngunit tama kayo.
Humihingi ako ng paumanhin. Dito na binitawan ni Eugene ang kanyang pinakamalalim na paninindigan. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang tinitimbang ang kanyang kalayaan, naisip ko na ito noong una, pero nagbago ang isip ko. Kung isinasaalang-alang ang mga nakita at naranasan ko hanggang ngayon, mas marami ang mawawala kung magpapasakop sa ilalim ng isang noble. Napakabangis. Mukhang ang ating bida ay mas piniling maging isang malayang agila kaysa maging isang hawlang ibon sa ilalim ng titulo, habang ang mga piraso ng maalamat na set ay nananatiling nakakalat at naghihintay na mahanap ng tunay na kampyon. Matapos ang naging tapatan ng dalawa, humalakhak ng napakalakas si Count Winslow, haha, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Gayunpaman, literal na napatigil at nagulat ang ating bida sa tindi ng biglang pagbabago ng hangin sa usapan. Ipinagpatuloy ng Count ang kanyang revelasyon, ang mga nagmamay-ari ng parehong Wolf Slaughterer at Mother Azika ay may tadhanang dapat sundin, at ang tadhanang iyon ay nakatali sa House Winslow. Ang dahilan kung bakit namin natanggap ang dalawang sandatang ito mula kay Duke Watler noong unang panahon ay dahil hinamon niya ang trono ng Vlancia at nabigo. Yanig ang buong katwiran ng bida sa tindi ng kasaysayang nakapaloob sa kanyang mga sandata. Wika pa ng Count, dahil kahit pa bumagsak ang pamilya, ang kanilang dakilang dugo ay hindi maglalaho kung ang mga sandata ay buo pa rin. Iyan ang rason kung bakit gusto kong imungkahi na subukan mong maging Duke Watler. Literal na binalot ng matinding shock ang ating bida sa kanyang narinig. Sa gitna ng gulat, nagtanong si Eugene, posible ba yan? Seryosong sumagot si Count Winslow, hindi ko alam kung ano na ang kalagayan nila dahil hindi na kami nagkaroon ng komunikasyon simula noong bago ang digmaan, pero sigurado na ang Vlancia ay nasa gitna ng kaguluhan ngayon. Napasambit ang ating bida, ang Prayer Book War. Sabi ni Eugene sa kanyang isip habang inaalala ang mga nakaraang impormasyon, ito ba ang digmaan na binanggit ni Lancelot kay Luke? Binalangkas ng Count ang dambuhalang pagkakataon, ang royal family sa Vlancia ay nagkawatak-watak dahil sa digmaang ito. Maging ang Keeler Church doon ay gumuho rin dahil dito. Kung mapapatunayan mo lang ang iyong sarili, dahil hawak mo ang dalawang sandata, mayroon kang pagkakataon na makuha ang titulo. Bakit? Dahil ang House Watler ay kamag-anak ko, isang Winslow, sa dugo, at ibig sabihin niyan ay mayroon akong kaunting legitimacy. Napakalalim na katahimikan ang bumalot sa ating bida habang tinitimbang ang bigat ng bawat salita. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong ang ating bida, bakit niyo ibinibigay sa akin ang ganitong dambuhalang oportunidad? Dito na ibinagsak ni Count Winslow ang kanyang pinakaimportanteng motibo. Tinitigan niya ng diretso ang bida at sinabi, gusto kong maging duke ka at bantayan ang royal family ng bansang yan. Literal na napatulala ang ating bida sa tindi ng revelasyong ito. Mukhang ang tadhana ni Eugene ay hindi lang basta pagiging isang kampyon, kundi ang maging isang tigre na magpapatumba sa mga tiwaling pinuno ng isang buong nasyon. Matapos ang tagumpay ni Eugene, ibinaba ng Count ang dambuhalang katotohanan tungkol sa ugnayan ng kapangyarihan sa Winslow. Binitawan ni Count Winslow ang kanyang seryosong pahayag, ang pamilya ko ay walang magandang relasyon sa mga royal, pero maayos ang aming turingan sa Keeler Church. Sa kabilang banda, ang Keeler Church ay sapat na malapit sa kanila dahil ang cardinal ang ninong ng hari. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko basta-basta matatanggihan ang pagsali ng mga paladin sa knight competition. Napakalupit na politikal na laro. Ipinagpatuloy ng Count ang kanyang hinaing, pero ayaw ko silang tanggapin dahil kung nagkataon, sila ang mananalo. Kung ang Golden Moon Knights lang sana ang lalahok, maaari pa silang makipagsabayan. Seryosong sumagot ang ating bida na si Eugene, sinabihan ako na gusto niyo itago ang inyong alas. Tumango ang Count habang inilalantad ang kanyang motibo, tama yan. Ang mga paladin ay ang mga kamay at paa ng cardinal, pagkatapos ng lahat. Naghahanap ako ng paraan para durugin sila gamit ang isang third party habang hinahayaan silang lumahok. Ikaw ang naging solusyon sa problema, at gusto ko na ipagpatuloy mo ang pagpigil sa mga royal. Pagkatapos ng lahat, ngunit bago pa man matapos ng Count ang kanyang sasabihin, literal na pinutol siya ng ating bida sa isang pikit mata. Wika ni Eugene, sige. Ha, nagulat ang Count, hindi mo ba gustong malaman kung bakit? Malamig na sumagot si Eugene, sa tingin ko hindi na importante ang rason dahil napakarami niyo nang nagawa para sa akin. Kung ganoon, maaari na akong maging duke kung makokolekta ko ang natitirang set.
Tatama yan, nauutal na sagot ng Count dahil sa bilis ng pangyayari. Binitawan ni Eugene ang kanyang pinal na desisyon, kung ganoon, tutungo na ako sa Valencia sa lalong madaling panahon. At dito na lumabas ang tindi ng kalkulasyon ng ating bida. Habang ang lahat ay nakatingin sa kanyang karangalan, seryosong nag-iisip si Eugene sa kanyang sarili. Sabi ni Eugene sa kanyang isip, ang mga dakilang noble ay hindi gusto ang mga royal. Gagawin ko lang ang gusto nila at makikinabang ako mula rito. Napakabangis na diskarte. Hindi lang siya basta knight, kundi isang tuso na marunong sumakay sa agos ng kapangyarihan. Samantala, literal na nanlaki ang mga mata ng Count sa tindi ng paghanga sa ating bida. Sabi ni Count Winslow sa kanyang sarili, ang kanyang katapatan at pagkabukas palad, siya ay isang tunay na knight. Yanig ang buong silid sa tindi ng emosyon ng Count. Wika ni Count Winslow, "Oh, ikaw talaga. Mayroon pa bang kahit anong gusto mo? Sabihin mo lang sa akin." Napakalupit. Mukhang ang tadhana ni Eugene patungong Valencia ay formal nang nagsisimula, habang ang suporta ng House Winslow ay nasa kanyang likuran para yanigan ang buong royal family. Hinarap ni Eugene ang Count ng may seryosong mukha at binitawan ang kanyang marangal na proposisyon, "Marami na akong natanggap mula sa inyo. Oras na para ako naman ang magbalik ng pabor. Pakiusap, pahintulutan niyo akong salakayin ang Demon Realm sa inyong estate. Papatumbahin ko ang isang high-ranked monster at ipapakita ang lakas ng isang naging Twin Crown Champion ng House Winslow." Literal na napaluha sa tindi ng kagalakan si Count Winslow. Sabi ng Count sa kanyang isip habang nanginginig ang boses sa emosyon, "Sir Eugene, napakarangal mong tao. Napansin naman ito ng ating paboritong alaga na si Miriam, umiyak ba siya?" Ipinagpatuloy ni Eugene ang usapan, "Tama. At mayroon pala akong gustong itanong tungkol kay Sir Dulac." Agad na sumagot ang Count, "Ano yun?" "Kahit ano." Habang nangyayari ito, humalakhak si Miriam sa kanyang isip, hulog na siya sa acting mo. Sa isang pikit mata, lumipat ang eksena sa loob ng madilim at nakakangilabot na dungeon. Doon, isang dambuhalang halimaw ang lumitaw at pormal ng kinalaban ang ating bida. Buong bangis na umatake ang halimaw, ngunit sa isang napakabilis na galaw ay literal na iniwasan ito ng ating bida. Umingol ang halimaw habang kapwa sila nagpapakiramdaman sa dilim. Dito na tayo sa selyo ng kamatayan. Inihanda ni Eugene ang kanyang atake at buong lakas na ibinato ang kanyang sibat. Tinamaan ang halimaw sa katawan at literal na sumabog mula sa tindi ng impact. Isang red crystal ang lumitaw mula sa bangkay ng halimaw, at agad itong sinalo ni Eugene habang nahuhulog sa hangin. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang tinitingnan ang kristal, "Napaniwala ko ang Count, pero ito talaga ang pakay ko. Sulit ang pagpunta ko rito." Matapos ang ilang sandali, dumating na ang mga tauhan na kukuha sa katawan ng halimaw kasama ang magandang lalaki na si Lancelot Dulac. Literal na napatulala ang lahat sa tindi ng kanilang nakita. "Ano yan?" tanong ng mga tao sa gulat. Malamig na sumagot ang ating bida, "Isang manticore. May bangkay din ng Drake kung papasok pa kayo sa loob, kaya kunin niyo na rin yun." Napabuntong hininga si Lancelot Dulac sa tindi ng paghanga, matapos ang 30 mahabang taon, ang pinakamalalakas na monster sa buong kaharian ay tuluyan ng napatay. Nagsimula ng maglakad paalis ang ating bida, kaya naman napahabol ng tanong si Lancelot, "Saan kayo pupunta, Sir Eugene?" Bulong ni Lancelot sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang paalis na anino, at napatay pa ng iisang tao lang, sa pagkakataong ito. Mukhang ang dambuhalang halimaw na naghari sa loob ng 30 taon ay pormal nang nagwakas sa ilalim ng kapangyarihan ni Eugene, habang ang tunay niyang pakay ay ligtas na nasa kanyang mga kamay. Matapos ang mga nakaraang tagumpay, pormal nang inilatag ni John Eugene ang kanyang susunod na hakbang na yayanig sa natitirang Demon Realm. Sa gitna ng katahimikan, binitawan ng ating bida ang kanyang desisyon, "May isa pang Demon Realm na natitira. Pupunta ako roon." Nagulat naman si Lancelot Dulac sa bilis ng mga pangyayari, "Hindi ba dapat ay naghahanda na kayo para sa pag-alis patungong Valencia?" Malamig na binalikan ng ating bida ang tanong, "Gusto ko ring itanong yan sa'yo. Tapos mo na ba ang ipinagawa ko sa'yo?" Literal na napatigil ang magandang kabalyero. Wika ni Lancelot, "Seryoso pala kayo isama ako." Yanig ang buong paligid sa tindi ng determinasyon ng ating bida. Hindi na ito basta usapan, kundi isang selyadong tadhana. Sumagot si Eugene, "Iyan ba ang pinunta mo rito para kumpirmahin?"
Pinayagan na rin ito ng crown. Sa isang pikit mata, sumakay ang ating bida sa kanyang kabayo at binitawan ang huling paalala, tsaka, nangako ka na gagawin mo ang isang bagay na hihilingin ko sa'yo. Natahimik sandali si Lancelot Dulac habang pinaninindigan ang kanyang dangal, hindi ko pwedeng baliin ang aking sumpa. Gagawin ko ang iyong iminungkahi. Ngunit agad itong ginawang tama ng ating bida ng may dambuhalang awtoridad, isa itong utos, hindi mungkahi. Kailangan mong sundin ang aking mga utos sa loob ng susunod na 3 taon. Ang isang kabalyero ay pormal na ngang naging tapat na tagasunod ng ating bida. Sumakay na rin si Lancelot sa kanyang kabayo habang puno ng kuryosidad ang kanyang isipan. Tanong ni Lancelot Dulac, gaya ng iyong sinabi, Sir. Pero bakit kayo nagra-raid ng mga Demon Realm? Hindi ba't nakatanggap na kayo ng malaking kayamanan bilang pabuya at para sa mga kabalyero? Binitawan ni Eugene ang isang napakalalim na sagot, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera sa buhay. Pero sa loob-loob ng ating bida, mayroon siyang madilim at tumpak na rason. Sabi ni Eugene sa kanyang isip, dahil ito sa mga Crimson Crystal, pero hindi ko na kailangang sabihin yan sa kanya. Literal na namangha si Lancelot sa narinig. Sabi niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa likod ng bida, John Eugene, mas marami pa siyang hinahabol kaysa sa pera at katanyagan. Sigurado akong ipinapadala ko ng crown sa isang mabuting dahilan. Hinarap niya ang bida at sinabi, talaga namang kahanga-hanga kayo, Sir Eugene. Samantala, ang alagang si Miriam ay literal na natulala at namangha sa kagwapuhan ni Lancelot Dulac. Ang tanging nasabi nito sa tindi ng pagkakamangha. Sabi naman ng ating bida sa kanyang isip, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng magandang pakiramdam mula sa isang night simula kay Galfredick. Susubukan ko siyang panatilihin kung magiging mas kapaki-pakinabang siya kaysa sa ngayon. Napakalupit. Mukhang ang bagong grupo ni Eugene ay pormal na ngang nabubuo, habang ang anino ng Valantia ay naghihintay sa kanilang pagdating, at ang huling Demon Realm ay nakatakda ng mawasak. Hindi na mapigilan ng ating makulit na spirit na magbigay ng kanyang komento na yayanig sa katahimikan ng paligid. Sabi ni Miriam habang seryosong sinusuri ang itsura ni Lancelot, hindi siya kasing gwapo mo, pero maganda pa rin ang lalaki na yan. Literal na nanahimik si Lancelot Dulac habang nagpapatuloy sa pagtitig. Dahil dito, pormal nang nagtanong si Lancelot Dulac, kanina ko pa gustong itanong, pero saan mo nakuha ang madaldal na spirit na yan? Yanig ang buong pagkatao ni Miriam sa tindi ng gulat. Sigaw nito habang nanlaki ang mga mata. Napatitig ang ating bida sa kanyang kasama. Nakikita mo siya. Sa isang pikit mata, tumawa ng bahagya si Lancelot Dulac habang isinisiwalat ang kanyang pinagmulan, haha, huwag mong isiping kakaiba yan. Ang lolo ko ay isang elf, kaya nakakakita ako ng mga spirit. Literal na napatigil ang mundo ni Miriam sa revelasyong ito. Sigaw muli ng maliit na nilalang sa tindi ng hilakbot. Ipinagpatuloy ni Lancelot ang kanyang paliwanag, dahil din sa spirit na ito kaya ko nasabi na ikaw ay kahanga-hanga. Dito na pormal na nagpanik si Miriam at nagsimulang lumipad-lipad ng paikot sa ating bida sa tindi ng pagkabigla. Naintindihan ko, tipid na sagot ng ating bida. Wika muli ni Lancelot, hindi karaniwan para sa isang tao na makipag-contract sa isang spirit. Mukhang sobrang gulat na gulat siya. Sumagot ang ating bida, palagi naman siyang ganyan. Dito na lumipat ang usapan sa kanilang isa pang kasamahan, sa usaping yan, nasaan si Locke? Naka-standby siya sa mga tent. Kailangan niya rin magpahinga, tugon ng ating bida. Napakabangis. At sa isang pikit mata, pormal na silang nagsimulang maglakbay. Mukhang ang misyong ito ay magiging puno ng mga hindi inaasahang revelasyon habang ang ating bida ay may kasamang kabalyero na may dugong elf. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.